Ikaw ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan, may kapayapaan, kaya't sa aking mga labi, nagmumula ang papuri. O Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, nais puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay dadakilain ko. Papuring awitin, aking lilikhain, upang ang bawat tao ay pagbalain. Mga pusong bato, naway hituin mo ng simple kong papuri para sa'yo. Dahil sa'yo, O Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo, nais puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay nadakilain ko. O Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, nais puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay nadakilain ko. Pangalan mo, ay nadakilain ko. Pangalan mo, Jesus, ay nadakilain ko. Ayan, good morning Pilipinas. At ako po ngayon ay nagbabalik sa ating programang Devotion Pilipinas. Ayan, good morning po. Kamusta po kayo lahat dyan sa ating mga magiliw na pakinig at taga-subaybay ng ating programa Devotion Pilipinas. Ayan, ako po ngayon ay muli po nagpapakita sa inyo. Ayan, tayo po sa mga ilang araw na mga nakalipas ay tayo po ay nagkaroon ng
mahalaga din natin ng mga ginagawa, no? At hindi po tayo nanatili na dito ay araw-araw po tayo broadcast. Okay? So sa labas mayroon po tayong ibang mga ginagawa. Okay, so maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Okay, good morning, good morning, good morning Pilipinas. Nawa gising na po kayo. Kasi ang oras ngayon natin ay medyo oras na ng gising. Okay, so maraming salamat po. Nawa ay nandyan kayo sa mabuting kalagayan. At nawa nandyan kayo sa mga maayos na buhay. At walang problema, walang away, walang kung ano-anong mga dumarating sa ating buhay sa umagang ito. So tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay ginising niya tayo ng maaga, no? At hindi niya tayo hinayaan na matulog na tuloy-tuloy. Alam niyo 'yon? Yung tulog na tuloy-tuloy. Alam niyo ba 'yon? Ah, 'Yun yung tulog na yung wala nang gising. 'Yun tama, 'di ba? 'Yun. So, hindi po ano 'yan, hindi po maganda 'yan sa atin ano, na natutulog tayong tuloy-tuloy, okay? Bagaman ay tayo ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat nga binigyan tayo ng magandang pangatawan at kalusugan. Okay, ako po ngayon ay medyo paos kaya pamanin niyo po ang ating boses na para tayong boses Rilangit. Yun. Hindi pa rin ano, mali pa rin ano. Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, gising na po tayo, gising na. Sapagkat narito na po ang inyong programa na inaabangan, Devotion Pilipinas. Ayan, sa mga ah, kaibigan natin dyan, no? Na nagsusubaybay sa atin, paumanin niyo po ako sapagkat wala po tayong live stream noong nakaraang linggo. Almost 5 days, no? Wala po tayong live stream. But ngayon ay inaayos natin yung ang ating technical, inaayos natin yung ating lugar sapagkat ako ay maglilipat ng isang lugar na maganda at tuloy-tuloy ang ating programang Devotion Pilipinas. Okay, so magpapakilala muna tayo, no? Para hindi tayo mapagalitan. Ay, okay, narito po muna ang ating tawag dito. Ano ba yun? Ayun. Founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or pioneering spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values: makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin. Yun, no? Pinagtawanan pa, no? Nagkamali tayo ng pindot. Kaya,
Okay, so maraming salamat po, Spin Media. No? Yan po ay nagpapakilala sa atin ng itong Spin Media ah, Broadcasting Network dito po sa Dasmariñas ay ginagamit po ng Panginoon. Kaya po maraming maraming po salamat po sa ating broadcast equipment na mayroon po dito sa ating studio. Yan po ay nagmula sa ating Spin Media Network dito po sa Pilipinas. Kaya po tayo ay bati-bati na po tayo ngayong umaga. No? Sandali lang ha. Okay. Kailangan natin ngayon ay okay, bago tayo mag-devotion ay mayroon muna tayong babatiin habang nag-aantay tayo ng ating mga manonood, no? Ang ating mga viewers. Nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon. At ako pala si Brother Roy Habagat. Ako po ay ang lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng salita dito po sa Ipapawid. At ito sa ating programa, ang Devotion Pilipinas. So nawa po ay tayo ay magkausap-usap muli, no? Ayan, so umpisa na po natin ang ating pagbabati, no? Okay. Ayan, maganda kasi magbati yung may tugtog, may kanta para masaya, di po ba? So yung ano natin, ang ano natin dito, ang ating programa ay para po ito sa lahat, no? At wala tayong mga pinipili dito kung sino po yung makikinig sa atin. Okay? Ayan, so bati na po tayo. Okay. Sa aking isipan may kapayapaan, kaya't sa aking mga labi. Okay, bati na po tayo. Ayan, today po ay araw ng Monday. January 19, 2026. Ayan. Okay, so okay, binabati po natin dyan ng magandang umaga ang ating CEO and President natin si Sir Red Redelicia. Okay? Sir, good morning po. Maraming salamat sa inyo at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Medyo paus ako ngayon kaya medyo ang boses ko ay mahina. Okay? So ganun pa man ay hindi po ito hadlang para magpatuloy tayo sa ating mga gawain na katulad nitong ating live stream sa paghatid ng mga mabuting balita. Dito lamang yan sa ating programang Devotion Pilipinas. Ayan, good morning po kay Pastor Jihan, yung ating Senior Vice President sa ating tawag nito, sa ating Spin Media Broadcasting Network Philippines. Good morning sa iyo, Pastor Jihan. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong pamilya dyan. Okay, good morning tayo. Good morning tayo. Ano ba naman yan? Lagi na lang tayo nagkakamali. Grabe talaga. Okay, good morning po dyan sa ating mga mga kapastoran natin dyan. Ayan. So, bati-bati tayo sa ating mga pastors, no? Sa ating mga pastors dyan na masipag na nangangalaga ng kaluluwa. Okay? Mga nag-aakay ng kaluluwa. Mga nag-share ng salvation, ng kaligtasan sa ating mga kababayan. Una na dyan ay good morning po sa aking senior pastor, Ramer Coliano. Pastor Ramer Coliano, good morning po dyan sa inyo. Maging sa iyong pamilya nasa ibang bansa ay pagpalain naman kayo ng Panginoon ng lalo pa. At lalo pa kayong maggamit sa kanyang gawain. And of course, good morning po sa ating kaibigang pastor dyan sa Batangas, no? Ay, Batangas. Ano ba naman yan? Mali na naman, okay? Ay, sa may sa may Tagaytay lang pala.
Ay, Pastor Norman Balbuha, good morning. Set nyo na po yung pwede na po kayo mag-set ng time natin para sa ating orientation dyan sa inyo. And damihan yung pastor as long as na marami tayong mga pastor na kasama sa mga ating programa sa distance learning ng ating programa sa school ng Ridgewood School of Caloocan. Okay, invite kayo ng maraming pastors para po makapunta ako din sa inyo at makapag-orient po tayo. Good morning, Pastor Norman, sa iyong family at sa inyong gawain dyan sa Tagaytay City. Ayan, good morning din sa ating kaibigan, Pastor Rodel. Pastor Rodel Antang. Good morning po sa inyo, maging sa inyong family. Kahapon, hindi ko kayo nabati ko kayo kahapon dyan, pero hindi ko na sabi sa inyo na binabati ko ka pala dito. Nawa manonood kayo sa ating programa, Devotion Pilipinas. Okay, manood na. Ayan, buksan nyo na yung inyong mga Facebook dyan. Okay, kung ano mang mayroon kayo dyan ng mga gadget na mayroong internet at mapapanood nyo itong ating Devotion Pilipinas. Mayroon din po tayo sa YouTube. Ayan, good morning din po sa pastor na kaibigan natin dyan na nandito kahapon, si Pastor ano ba pangalan noon? Ayun, si Pastor Jerry. Pastor Jerry. Good morning po sa inyo. Okay. At ang sino mga pastor dyan, mga pastors, leaders, preachers na gustong mag-join sa ating Devotion Pilipinas group, no? Group chat natin. Sa ating Devotion Pilipinas, pwede po kayong mag-join doon. Click nyo lang yung join, okay? And you can post your devotion, preaching. Diyan lang po tayo, related lang po tayo diyan sa ating mga pagtuturo ng salita ng Diyos. At siyempre, dapat totoo yung ating mga sinasabi diyan sa ating mga posts. No? Ng kaligayahan sa aking isipan, may kapayapaan. Okay, type nyo lang po yung Devotion Pilipinas dyan sa Facebook nyo. Makikita nyo na po yung ating group chat dyan. No? May dalawa po yung Devotion Pilipinas dyan. Hanapin nyo po yung walang plug na dilaw. Yung hanapin nyo po yung group. Yung may nakalagay pong mga tao na parang animation siya na tao. Diyan po kayo magjo-join, no? Okay. Follow. Okay, follow, join. Tapos ano pa ba? Share ang ating programa at i-like po natin ito. Ang isang like niyo po ay napakagandang tulong na po para sa atin 'yan, no? Ito po ang programa ng Devotion Pilipinas. Atin po ito ay pinopromote. Kapagkat po ang salita ng Diyos ay ating maririnig dito. Ngayon, kung ikaw ay wala pang kaligtasan, wala pa si Kristo sa buhay mo, ay maaari po kayong makinig dito, ay malay nyo po, makakilala kayo sa Panginoon, kayo maligtas. Ang bawat tao ay pagbalain, mga pusong bato. Itong programa na ito ay dinadalaw yan ng salita ng Diyos. Ng kaligtasan. Siyempre, marami pang ibang mga programa dyan. No? Marami din mga pastors dyan na nangangaral ng salita ng Diyos. At hindi lang itong programa na ito. Pero kung wala po kayong chance na makinig ng salita ng Diyos doon sa mga lumalapit sa inyo, ito po yung chance na makinig kayo dito. Mamayang gabi, pwede nyo po ito i-download, no? Ang ating programa at ipatugtugin nyo lang po habang kayo ay nagpapahinga. Malay nyo po ay gagamitin nyo ng Panginoon para makakilala kayo sa Kanya, no?
No, kasi dumating yung pastor, yung preachers, sister, brother dyan sa inyong bahay, ay busy kayo. Hindi kayo makakausap. Pero mamaya ay siesta time, no? Kayo ay magpapahinga, matutulog na, no? Inyo lang po ito papakinggan. Gawin niyo pong radyo sa inyong bahay. Sigurado ako na pagpapalain kayo ng Panginoon sapagkat ito ay kanyang mga salita. Balik tayo sa ating mga binabati, sa ating mga kaibigang pastor dyan, no? Sa ating kaibigan dyan sa may tawag nito, malayong lugar. Okay, dyan sa may Quezon, kay Pastor Limuel Tamon. Pastor Limuel Tamon, good morning. Ay, nawa nakikinig kayo sa ating programa ngayon. Please share ang ating programa para po maraming makapakinig, maraming makakapanood dito sa inyong mga kaibigan. Share nyo lang po kasi nakapublic po tayo. Hindi po tayo pinipigil dito, no? Share nyo po kahit kanino ibibigay. Walang problema po yon. Okay, comment po kayo. Pwede po kayo mag-comment. Pwede kayo request sa atin, no? Request kayo ng panalangin, pagbati, pag-shoutout, no? Pwede po kayo mag-request dito sa atin. At atin po yung babasahin. Kung hindi man natin mababasa ngayon, ay sigurado po yon kinabukasan, mababasa po natin yon. At sa sunod nating mga sa himpapawid, ay manood kayo ulit sapagkat maririnig niyo pong inyong mga pangalan. Request po kayo, prayer, concern sa inyong family, sa sarili, no, sa inyong gawain. Yan, request nyo po. Kung may mga sakit po tayo, ay maisulat nyo lang po din sa ating chat box para po tayo ay makita natin yan at atin po ipapanalangin, no? Ang Panginoon naman po yung tunay na nagpapagaling. And of course, yung ating tiwala sa Kanya, yan po yung tumutulong sa atin. Okay? Ayan, good morning po sa ating kaibigang pastor dito sa Dasmariñas, kay Pastor Jonathan Valles. Pastor, good morning po sa inyo at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. And of course, sa inyong gawain dyan. Ayan, sa inyong senior pastor, kay Pastor Apostol. Pastor Delpin Apostol, good morning po sa inyo. And of course, sa inyong family at sa inyong gawain dyan. Good morning, good morning! And of course, good morning po sa ating kaibigan pastor dyan sa Naik City. Naik Cavite yata yan. Hindi ko alam, city ba yung Naik? Okay, good morning po dyan sa ating kaibigang pastor, Pastor Romel Borja. Pagpalain naman kayo ng Panginoon at gamit pa naman kayo dyan sa inyong nayon. Okay, si ating kaibigan pastor, Pastor Boyet Marinyo, good morning po dyan sa Manila. And of course, good morning sa ating kaibigang pastor dyan, kay Pastor Arturo Flora. Good morning sa inyo at sa inyong family. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, dyan, lipat tayo sa ating... Ayun, lipat tayo sa Batangas. Lipat tayo sa mga taga-Batangas. Ayan, marami tayong mga kaibigan, mga pastor dyan sa taga-Batangas. Kaya babatiin natin sila. Okay. Pero dalawa lang nakasulat dito. Pero marami sila dyan dahil hindi pa po nila naisulat yung kanilang mga kaibigang pastor. Okay. So, binabati natin ng good morning. Pastor Marinyo, Jub Marinyo. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor Jub Marinyo at sa inyong mga kasamaang pastors dyan. Sa inyong gawain dyan sa Batangas. Yung tigas nun. Ayan, good morning din po sa ating kaibigang pastor. Ito ay partner ni Pastor Marinyo, no? Diyan sa Batangas. Pastor Oscar L. Bahiyo. Pastor, good morning po. Salamat sa iyong pakikinig. Ay nawa, pagpalain kayo ng Panginoon. No? Watch and learn. Watch and learn. Ano ba naman yan? Parang, grabe, no? Yeah, of course, yes. Pwede po kayo manood at matuto sa salita ng Diyos. Ayan, totoo po yan, no? Watch and learn. And watch and share yung ating programa. Ayan. Watch and share. Like. Di ba? Comment. Kung ano po ang
nais niyong i-comment dito, wag lang yung violent reaction, ha? Okay po, ha? Ayun, kung hindi po kayo pinagpala dito, ay sabihin niyo rin sa akin, Pastor, hindi ako pinagpala sa inyong salita. Dalawa lang yan. Kung mali yung aking sinasabi, o mali ang iyong pangunawa. Okay, so yan po ay mag-share kayo at mag-comment kayo na sinasabihin niyo sa akin na kung saan kayong lugar dyan para ma-recognize ko po kayo, no? At kung saan ito makarating ang ating programa, saan man sulok ng mundo. Ayun, lipat na po tayo, no? Bago tayo lumipat sa ating bago tayo lumipat doon sa Negros, no? May babatiin lang ako pala dito. Grabe, nakalimutan ko po talaga. Okay, bati natin yung kasama ko diyan, no? Ay alam nyo ba na ako ay nag-apply ng trabaho sa loob ng 5 araw, no? Nag-drive ako, no? Nagbalik ako sa driver, no? Kasi dati matagal ako naging family driver, no? At saka matagal din ako naging company driver, no? Bus driver, truck driver, matagal din. Pero nanibago ako sapagkat ang iba na pala ngayon. Nahirapan ako sa mga daan, no? Nahirapan ako. Nung araw kabisado kong buong Maynila eh. Ngayon pambira, nakakalimutan ko na. Okay, so may mga kaibigan akong na-meet diyan sa Makati, diyan sa Makati. Oh, ay nako. Sana nakikinig po kayo ngayon nandiyan, ano? Wow. Sana nanonood kayo sa ating programang Devotion Pilipinas. Okay? At hindi lang po natin kayo babatiin, kundi ako po ay nagpatuloy na nanalangin sa inyo dyan. Lalo na sa mga kumilala sa Panginoon dyan, nung nandyan ako noong Biyernes ng hapon. Okay, para malala niyo po ako, si Pastor Roy Habagat, tinatawag ako Pastor Roy Habagat, minsan Bishop, no? Ba't hindi po yan ay mahalaga yung katawagan. Ang mahalaga po tayo ay nagpapagamit tayo sa Panginoon. Ako po si Brother Roy Habagat, nagdadala sa inyo ng mabuting balita mula sa salita ng Diyos. Ayun, binabati ko po dyan, ha? Ano naman, nakikinig po kayo. Okay? Una-una po nating babatiin dyan, yung ating kaibigan dyan, si Brother Arthur Fati. Pastor Fat Jr. Nakikinig ka ba sa akin, brother? Miss kita, brother, no? Grabe. Ang ganda ng ating samahan dyan sa loob ng 5 araw, no? Wow, grabe. Salamat sa iyo. Marami din ako natutunan sa iyo, brother. Brother Arthur. Brother Arthur. Or natawag siyang sikat na pangalan na June. Kita mo yun? Grabe. Brother John, good morning sa iyo. Ano naman nakikinig ka sa atin ngayon programa dito sa Devotion Pilipinas. Comment kayo at ang inyong mga kasamahan dyan ay nawa marinig ang ating programa. At itong programa natin ay ito hindi basta-basta sapagkat ito ay dinadaluyan ng salita ng Diyos. Tayo dito ay hindi tayo nakipaglaban sa mga kung sino nandyan. Ito ay pinaglalaban natin ang ating mga pananampalataya. Dahil tayo ay nasa tamang pananampalataya. Kaya nung kayo dyan kayo dyan ng mga na kumikilala na sa Panginoon, ipaglaban natin ng ating pananampalataya. Ayan, good morning sa iyo, Brother John. Maraming salamat sa iyo. Ikaw ay ginagamit ng Panginoon dyan. Patuloy po kayo maglingkod sa Panginoon sapagkat siya ay malapit na dumating. Ayun, binabati ko po si Kuya Jong. Kuya Jong. Ayun, nabanggit ko na yan. Pero ano bang pangalan ni Kuya Jong? Nakalimutan ko eh. Brother, paki-chat nga dyan yung pangalan ni Kuya Jong kung ano yun. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh, no? Yung totoong pangalan, apelyido, no? Kung pwede niyong mabigay sa akin o mahingi yung copy ng number ng inyong mga cellphone, ay pwede niyo pong ibigay sa akin. Yung copy lang huwag niyo ibigay sa akin, baka mawalan kayo ng baka mawalan kayo ng cellphone number.
Copy lang, copy. Okay, okay. Ayan, manood po kayo, no? Hindi ko makikita kung sino yung ano eh. Hindi ko nakikita kung sino yung nagko-comment dito. Ha? Wala kasi akong ano dito eh, no? Teka muna, wala akong assistant dito. Hindi ko alam eh kung nakikinig sila eh, no? Ayun. Naririnig ba ninyo? Narinig niyo ba ako dyan? Kasi parang may nagsasabi na ano, wala daw sound. Pangalan mo Okay. ay nadakilain ko. Ikaw ang nagbigay pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan sa aking isipan. May kapayapaan, kaya't sa aking mga labi nagmumula ang papuri. O Jesus, tanggapin mo ang puring awit para sa'yo. Simple lang. Ayan, good morning, good morning. Marami tayong mga transaction. Maraming Google malapit sa akin. Sumasabay sa ating live, no? Umagang ito. Okay. Ayan, good morning, Brother Arthur. Salamat po sa iyong pagsubaybay sa ating programa. Nawa po pagpalain kayo ng Panginoon dyan. Paki-chat po yung pangalan nila ng mga driver dyan. Lahat ng mga kasama natin driver dyan. Bilib ako sa inyo. Grabing samahan nyo, ano? Masaya ako dyan. Kahit sa ilang araw lang nandyan ako, masaya ako. Pero hindi ako masaya sa aking trabaho. Ligaw-ligaw ako yun. Okay, good morning, Kuya Jong. Good morning sa iyo, no? Ang inyong pangalan dyan ay ilagay nyo lang po dyan. I-share nyo po, i-share nyo sa inyong mga kaibigan dyan, sa inyong grupo, para po marami makapanood ng salita ng Diyos. And of course, good morning kay Kuya Sani. Kuya Sani, dapat nandyan si Kuya Sani ngayon, ano? Wow, sila po yung mga kumilala sa Panginoon. Ako po hindi nagsisisi kung bakit ako napunta dyan. Ako po ay pinaniwalaan ko na ako ay pinadala ng Panginoon dyan sa isang purpose na mayroon pong mga mapapahamak ang kaluluwa. At nandyan tayo, pinapadala tayo ng Panginoon para po ay mag-rescue sa kanila. Okay, alam niyo po yung kanta na Rescue the Perishing, di ba? Ang ganda po niyan. Okay. Yung mga mapapahamak po, yun po yung mga taong hindi po nakakilala sa Panginoon. Kaya nalulungkot po ako na kukunti lang pong driver na nakausap namin dyan itong Friday. But anyway, purihin ng Panginoon sapagkat mayroon pong 4 na kaluluwa na kumilala sa Panginoon, nagsisi at tinanggap si Kristo sa kanilang buhay. At sila po ito, si Kuya Jong, si Kuya Sani. Okay. Ayan, si Kuya Larry. Salamat sa inyo sapagkat kayo ay hindi nag-reject sa ating Panginoon. Salamat sa inyo sapagkat kayo ay kumilala sa Panginoon. Kayo nagsisi, no? Nawa naintindihan nyo ang salita ng Diyos. Noong ako'y nagsalita dyan, ako po isang batingaw lamang. Ako ay instrumento para po mapakinggan ninyo ang kaligtasan dyan. Ayan, good morning kay Larry. Good morning. Salamat. Ako po sa kanya po ako nag-reliever, no? Thank you, Kuya Sani, ha? Salamat po. Ay, Kuya Sani. Kay Kuya Larry pala, salamat Kuya Larry kasi nakapag-reliever ako sa iyo. Kahit isang araw lang. Ayan, of course, dyan sa ating kaibigan na kumilala sa Panginoon, siya ay Christian na rin, pero dito niya na unawaan ang salita ng Diyos, ang kaligtasan, no? Si Brother Alan, brother, salamat po sa iyo, no? Brother Alan, salamat sa iyong panahon na ikaw ay nakinig ng salita ng Diyos. Natuwa ako sa kanya sapagkat hindi na sapat sa kanya yung nakikinig doon sa malayo-layo.
siya'y lumapit doon. No, kakaiba talaga. Okay, amen. Purihin ng Panginoon sapagkat marami pong kumilala sa Diyos. 4 po sila. Ah, sabi ng Bible po ay isang kaluluwa na kumilala sa Panginoon ay ang mga anghel sa langit ay nagkasiyahan, natutuwa sila. No? Natutuwa sila sapagkat ang kaluluwang yan ay mahalaga sa harap ng Diyos na yan ay dapat hindi yan mapapahamak. Yan ay pupunta sa langit sapagkat ang mga kaluluwa na yan ay pinaghirapan niya ng Panginoon. Alam niyo bakit po sinabi pinaghirapan ng Panginoon yan? Kasi kaya naman Panginoon na sabihin sa isang salita niya lang, let there be man, let there be woman. Pero hindi niya ginawa yon. You know why? Tayo ay pinaghirapan ng Panginoon. Tayo ay binigyan niya talaga ng pansin, ng halaga ang kanyang gawa. No? Na pwede niyang gawin sa isang salita lang magkakaroon ng maraming tao. Biglaan yan. No? Pero yun ay nag-effort ang ating Panginoon para mamold tayo at magawa tayo na kawangis ng ating Panginoong Hesus. Diba? Hindi pa po ako nag-preach dyan. Okay? So, ganun lang po. Diyan, sa paggawa pa lang ng tao ay nag-effort na po yung ating Panginoon. Diba? Napansin niyo po? And of course, effort na effort siya nung iniligtas tayo sa kapahamakan. Ayun. Diba? Sana naunawaan po yan ng buong sanlibutan. No? At sana marami pong nakapanginig sa atin para marinig nila itong mga salitang ito. Na ang Diyos ay nag-effort sa atin mula tayo ay ginawa ng Diyos. At hiningaan niya tayo na magiging isang ganap na tao sapagkat tayo ay magpupuri sa Panginoon. No? At hindi natin siya hahamakin. At dapat paniwalaan natin ang Panginoon na gumawa sa atin, naglalang sa atin. At ang tao ay matigas talaga ang ulo, sadyang matigas. Ni-reject pa si Jesus Christ, di ba? Ayan. Hindi pa ako nagpipreach kasi magbabati pa tayo. Mamaya na tayo. Okay. Nabati ko na kayo lahat dyan. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Jong, Brother Sunny, Brother Larry, Brother Alan, and of course, mga kasamaan pa natin dyan, ibang mga drivers dyan. Ilagay niyo po dyan sa chat box kung sino pong nais niyo pabati. At pwede po kayo mag-request ng panalangin. At bago po matapos yung ating panalangin ay 4 panalangin. Ang ating devotion ay mapapanalangin po natin kayo. Okay? Ayan. So nabati ko na po kayo lahat dyan. Hindi ko alam kung makakabalik ako ulit dyan sa inyo. Baka mamaya may mga reliever nandyan. At kayang-kaya ko naman. Ayaw ko po ay babalik sa inyo dyan. Magkita-kita tayo dyan. Brother John, God bless po sa inyo dyan. Brother Paul, Brother Paul, no? At mayroon dyan isang Kuya Paul na nandun siya nakikinig pero hindi ko siya napansin na nandun siya. Nakapokus kasi ako sa apat, kay Kuya Paul dyan na kasama namin mga driver dyan. Okay? Pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi pa po uli yung lahat. May pagkakataon pa po kayo makinig at magtiwala sa Panginoon at magsisi at tanggapin si Kristo sa inyong mga puso at magkaroon kayo ng everlasting life. Okay. Ayan, lipat na po tayo. Bati-bati tayo. Lipat tayo sa Negros Occidental. Ayan. Okay, sa Negros Occidental. Ayan, mayong aga dra sa inyong tanan sa Negros Occidental dra. Okay? So, mayong maaga man da sa atong mga kapastoran. Madamo tanang mga pastor sa Negros Occidental na nakakausap natin dyan, nakasalimuha natin at nakakasama natin dyan sa ating programang distance learning ng programa ng Ridgewood School of Caloocan. Ay, bago tayo pala pumunta dyan, batiin ko muna ang ating principal ng ating school. Okay? Ng Ridgewood School of Caloocan. Good morning sa iyo, madam. Good morning sa iyo, Maria Cecilia Swalog. Ayun, grabe Maraming salamat sa iyo at pagpalain naman kayo ng Panginoon at ang inyong programa.
Oo, ang ating programa. And of course, sa ating administrator ng school, no? Walang iba kundi si Sir Joseph Sualog. Sir, good morning po sa inyo lahat dyan. At good morning po sa inyong mga staff dyan. Good morning dyan sa mga estudyante. No? Pakishare na lang po ang ating mga ang ating programa sa mga hindi pa po natin mga nakaibigan dito. I-share niyo po sa kanila sa inyong mga Facebook para po patuloy na kumalat ang salita ng Diyos at mapakinggan nila ito. Okay? Maraming salamat po. Share, like, okay? And watch and learn. Oh, ang ganda ngayon bago ko natutunan. Ano? Watch and learn. Okay? Manood tayo sa salita ng Diyos at tayo ay matuto at pagpalain tayo ng ating Panginoon. dahilan Okay, binabati ko po dyan ang ating kaibigang pastor sa may Kabangkalan City. Og natamyaw ko kamo tanan-tanandra ang mga kapastoran. Sino man kamo nandra at nakapamati sa ating programa, ginatamyaw ko kayo isang maayo nga aga dra sa inyong tanan. mula ang Special mention kay Pastor Dalipi, Gregorio Dalipi. Good morning sa iyo, Pastor. Good morning. Good morning sa iyong mga members nandyan, sa inyong gawain. Ayan, good morning sa iyong family. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon. At good morning kay Pastor Albior, no? Pastor Albior, good morning. Pastor Banyas, good morning po dyan sa Kawayan. Sa may Ilog Baslan yun. Okay. Okay. Lipat naman tayo. Okay. Sa Kawayan, lipat tayo sa Kawayan. Ayan. Ay, good morning po dyan sa ating mga autodrop, lahaw. Si Kwan, si Nonoy Dante, good morning. Kay Lablab, good morning sa iyo. Good morning kay Tatay Dra, no? Good morning, Tay. Bago na, Tay. Oo, daw alas 9, alas 10:20 na. At ikaw ay maglakat-lakat na to sa may Dingay naman. Sa may dagat kilito tayo, sa may Guabla to haw. Lakad-lakad ka to tayo. Para nga imo ka tayo mabaskog sa Blatay haw. Hindi ka lang permi kay gida. Oo, mati ka man tayo magano ka sa aton kay mati ka da kung mayara ka da nga kwan nga migo na mayroong cellphone ay lamon mo anay kag mamati ka sa programa Devotion Pilipinas. Okay? Sige tayo, bangon ka na tayo kag maglakat-lakat ka na to, magpagunin mo nga TL, okay? Magtambling-tambling ka to sa may ano. Magtambling-tambling ka to sa may buhanginan to tayo ta sa halinda sa may balay mo hasta to sa may kwan gid sa may hunasan ba dito tayo. Oo, alam mo yun tay. Ay, good morning ha. Okay. Hambal mo si Ronald Dante nga magmati sila sa aton live para makapanood ka sa aton nga programa Devotion Pilipinas. Okay, good morning din sa inyong pamilya, ha, Nonoy? Good morning, Noy. Dahil sa inyong pamilya, good morning kung mabanggit lahat. At ako ay matagal-tagal pa pala akong umalis dyan. Ay, umalis. Uuwi dyan sa Negros, no? para sa iyo. Ayan, good morning po kay Aaron, no? Kay Aaron, nga akong nga utod yung asawa kay Chi, no? Siyang anak. Good morning sa inyo tanan. Ayun, good morning man kay nanay niyo, kanay dako. Good morning nay. Pagpalain kayo ng Panginoon sa Bacolod. Good morning kay Abi. Good morning sa inyong tanan dira. At good morning sa akong nga utod kay Akay, no? Sabi rin, good morning kay sa inyong pamilya. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Nawa po nanonood kayo sa ating programang Devotion Pilipinas. And of course, good morning po dyan sa ating utod man dyan sa may Kamingawan, Kabangkalan, no? Pagpalain kayo ng Panginoon dyan. Dailia, no? Sa inyong mga anak, no? Kay sino nga akong gwapa, ganin nga pinsan man. Kay Nini, no? Tani, na magapamati ka mo sa akong programa. Ayan, diba? Kay Chejutay dyan, kiting-kiting, okay. Good morning sa inyo, tanan nga dira. Ayun, so balik na tayo. Bati tayo, ha? Balik tayo sa ating lugar. Dito na tayo sa Bulacan, no? Bago ko pa makakalimutan itong ating mga kaibigang pastor sa Bulacan. Good morning sa iyo dyan, Pastor Gary Lanoza. Ayan, good morning din po sa inyong pamilya at sa inyong gawain diyan sa Bulacan. Good morning din kay Pastor Pani Maslug. Good morning, Pani Maslug. Pastor Pani. Pastor, good morning.
Ayan, good morning din po sa ating kaibigan dyan, kay Pastor Ian, ha? Balita ko ng birthday yun eh. Hindi ko alam kung totoo yun. Ayan, happy birthday kung totoo yan. God bless. Nawa, pagpalain ka ng Panginoon, Pastor Ian. Ayan, good morning din po kay Pastor Noe. Pastor Noe, good morning po dyan sa inyo, sa Quezon City. Okay, share lang po tayo. No? Para ang programa natin ay lumawak at kami makapanood at maraming maligtas at makakilala sa Panginoon. Ay, good morning din po sa ating kaibigang pastor dyan, si Pastor Ichan de Los Santos. Pastor Ichan, good morning! Salamat po sa biyaya ng Panginoon, no? Grabe talaga, dahil biyaya. Salamat po sa inyo. At yan po ay magamit natin yan sa gawain ng Panginoon. Gagamitin po natin yan sa gawain ng Panginoon. Pastor Ichan, good morning sa iyong pamilya, sa inyong gawain dyan sa Binyat. Ayan, bago po ako umalis ay magkita-kita po tayo dyan. Alright, good morning po kay Pastor Wilson. Dyan po sa Quezon, good morning po. Siya po yung isa sa mga magaling kong professor sa Bible School. Hindi po ba? Okay, good morning Pastor. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ang inyong gawain dyan ay lalo pang pagpapalain. Ayan, wala na po tayong babatiin siguro. Reminder lang po sa atin lahat, pag-ingat po tayo sa lahat nating mga ginagawa at lagi natin ay bulay-bulayan ng salita ng Diyos sa buong maghapon, sa araw at sa gabi. Ang sinabi po yan ng Panginoon kay Joshua ng Bible yun. Joshua 1:8. Di ba? Sinabi po yan ng Panginoon na maging sinasabi din niya sa atin ngayon na ang salita ng Diyos ay huwag nating ihiwalay sa ating mga bibig, araw at gabi. Okay? Ayan na po, tapos na po tayo. At nawa po pagpalain kayo ng Panginoon. So tayo po ay pupunta na po sa ating mahalagang party ng ating Devotion Pilipinas. Kaya nga po, Devotion Pilipinas yan, no? Itong mga pagbati natin ay mga na lamang ito, ng mga kasayahan na lang natin to sa mga nanonood sa atin. So maraming salamat po sa inyo. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon. So kunin niyo na po ang inyong mga Bible diyan, ha. Bible niyo, kunin niyo na, dali na. Ayun oh. Kita ko nga ayun oh, nakatambak oh. O ayun oh, nadaganan ng mga kaldero. Ano ba 'yun? Kaldero ba? Ayun, nakikita ko diyan oh, mga Bible niyo na hindi nababasa oh. 'Yun. Oh. Ayun, naku, nipis pa. Ayun, ano ba 'yan? Kunin niyo na 'yon, babasahin natin 'yan, ha. Okay? Huwag niyo itapon-tapon yung salita ng Diyos, okay? Huwag niyo tapon-tapon yung salita ng Diyos, parang tinapon niyo na rin yung Panginoon. Tama? Kasi may mga sinasabi yung Panginoon diyan. Okay, so kunin niyo na yung Bible. Kung may cellphone kayo na may yung Bible, ay pwede niyo po akong samahan dito sa ating ayan, nandiyan po sa nilagay ko na po diyan. Nandiyan po ang ating topic, nandiyan yung ating verse, no? Pwede niyo akong sabayan diyan, no? Okay, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa 1 John chapter 5, verse 11 hanggang 14. So babasahin po natin ito ng may pagmuni-muni. Okay? At namnamin natin itong salita ng Diyos. Okay? So sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 11, sabi dito ay, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Uy, sino ito? Meron ka na ba nito? Na binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan, dyan sa verse 11. Ikaw ba meron ng ganito? Kung wala pa, makinig po kayo. Para magkaroon po tayo ng ganito. Buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Okay, nasaan na yung buhay na yon?
nasa anak ng Diyos. So yung mga tao diyan na naniniwala sa Diyos at hindi sa anak, sigurado wala kang buhay na walang hanggan. Okay, common sense lang 'yan. Isipin niyo ng maigi 'yan, salitang na 'yan. Verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Wow! Oh, grabe na 'yan. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, ang usapan dito, ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kung ikaw ay hindi pa tumanggap sa Panginoon, kung ikaw ay hindi pa kumilala sa Panginoon, at kung ikaw hindi pa nagsisi, wala kang buhay na walang hanggan. Sorry for that word. Pero sabi po yan ng Bible. Hindi ko po sinabi yan. That's why na tinanggap kong Panginoon, dahil gusto ko na magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Saan po natin makukuha yung buhay na walang hanggan? Sa langit po yan. Wala po dito yan sa lupa. Kita nyo po yan? Kaya kayo na naghahangad sa sarili nyo, ng inyo, at gusto nyo lang magpayaman dyan, wala na kayong time para pakinggan ang Panginoon at kilalanin siya, ay nako, mag-isip-isip po kayo sa oras na ito. Hindi pa po ako nagpipreach, nagbabasa pa lang po ako ng Bible. Okay, so yan po ang sinabi dito na anak ng Diyos ay hindi kinaroroon ng buhay. Verse 13, ang mga bagay na ito ay isinulat po sa inyo. Sabi ni Apostol Paul, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Saan yun? Para malaman nyo na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, sabi niya dito, ay sa inyong nananampalataya. O yung mga nagtiwala na nananampalataya na katulad ng ginawa ko dyan nung Friday sa aking mga kaibigang driver. Sa pangalan ng anak ng Diyos. Kita nyo po yan? Hindi ko dinala yung Diyos dyan sa inyo at nilagay sa harapan nyo. Okay? Kundi sa pangalan ng ating Diyos. Ng anak ng Diyos na si Jesus. Okay? At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya. Na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Manalangin tayo, Amang Diyos, purihin kayo sa inyong salita. Nawa, Lord, ay buksan niyo po mga puso, isipan ng bawat nakikinig sa umagang ito. Tulungan mo po sila, Lord, na ang inyong mga salita patuloy na umalingaw-ngaw sa kanilang puso, sa kanilang lugar, sa kanilang bahay, sa kanilang nayon kung saan man sila naroon. At iturok ito sa kanilang mga puso at isipan upang taglay nila, O Diyos, ang inyong kapangyarihan at ang inyong nais na sila, Panginoon, ay makakilala sa inyo at magsisi. Purihin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan niyo po, Lord, ng inyong salita na hindi babalik na walang kabuluhan. Ito, Panginoon, ang aking dalagin, Lord, na ingat. Tulungan niyo po ako. Itago sa inyong likod, sa inyong krus, upang kayo ang makita at hindi po ang aking katauhang makasalanan. Salamat, Panginoon, sa pagkataon na ito na ikaw po ang nagbibigay sa amin ng oras para mapakinggan ng sino man ang inyong mga salita. Purihin kayo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Di po ba? So, kung nakikita nyo po at nasusundan nyo po ako dito, na ang salita ng Diyos ay sobrang matalinghaga, sobrang malakas, sobrang matalas, sobrang matalino. Sino dyan ang nag-aangking matalino sa mundong ito? Tandaan nyo po, na walang lalagpas sa ating Panginoon. At ang sino mang lalagpas sa Panginoon ay lalagpak. Tulad ni Satanas na gusto niya lampasan ng Panginoon, ay siya ay binagsak ng Panginoon. Tama? Kaya tayo po ay sumusunod sa nais ng Diyos na ating gagawin sa ating buhay. So dapat po, ito po ang programang Devotion Pilipinas. Ito po yung mga tinatawag nating positive report. Ang positive report na sinasabi sa Bible na dapat ang sino mang makinig ay dapat makinig sapagkat mayroon sasabihin ang Panginoon sa inyo. Okay? So ito po yon na ipinapakita dito ng Panginoon, no, sa verse 11. Nasabi niya dito sa verse 11. Okay, sabi niya dito, and this is the record.
Ha? Ito ay record, naka-record, ibig sabihin nakasulat. Ha? Sabi dito, ito yung patutuong ito, nakasulat yan. Okay, kaya sabi dito sa verse 10, he that believeth on the Son of God hath the witness in himself. Kayo ba ay naniwala sa anak ng Diyos? Naniwala ba kayo dyan? Baka hindi kayo naniniwala. Okay? So lahat ng mga kumilala sa Panginoon, dapat maniniwala ka sapagkat yung anak ng Diyos na pinaniniwalaan mo ngayon, siya yung nagligtas sa iyo, siya yung nagbigay ng buhay sa iyo na walang hanggan. Siya yung namatay doon sa cross. Siya yung nag-awat sa iyo, na inawat ka para hindi ikaw mapako sa cross. Siya po yun, si Jesu Kristo. Okay? Itong si Jesu Kristo, siya po yung Jesus na hindi pininiwalaan ng ilan. Sapagkat yan tao lang. Okay? Ako naniniwala din, tao din siya. Kaya lang, bago siya naging tao, siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan. Ako ba, kaya ko ba maging Diyos? Hindi ko kaya yun. Pero tao ako. Si Jesus Christ, kaya niya na maging Diyos at kaya niya na maging tao. So, yan ang ating Panginoon. Dapat yan ang ating paniniwalaan. Huwag yung ating sarili. Huwag yung ating ninuno. Kasi ang mga ilan sa mga nagsasabi sa mga ninuno natin ay pawang mga disparates. Okay? So ito ay ipinapakita ng ating Panginoon na ang salita ng Diyos ay totoong naka-record. Bakit ito naka-record? Kasi nga isinulat ito para malaman natin ang katotohanan. Para malaman natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Bagaman alam natin ang ating ginagawa, nagkasala tayo. That's it. Yun yung problema ng tao. Yun nga sabi ko doon nung ako nagsusulwining. Ang problema ng tao ay makasalanan. At hindi niya kaya iligtas ang kanyang sarili. Kahit anong gagawin niyang balintong-balintong, kahit magpatadtad pa siya ng sarili niya at bibistay-bistay ng pinong-pino, kulang-kulang pa po 'yon talaga, no? Wala pa po 'yan. Hindi pa po 'yan, patak lang, baka malaki pa nga yung patak ng kuha ka ng isang pirasong buhok, lagay mo sa may itim na pintura at i-ano mo, tapos isawsaw mo sa puti na papel. Baka malaki pa 'yun, eh. 'Di po ba? Na kulang po talaga tayo at hindi karapat-dapat tayo, na gawin ng mga bagay katumbas ng ginawa ng Panginoon. Isa lang ang pakiusap sa'yo ng Panginoon. Hear! Kung mayroon kang pagdinig, makinig ka. Yan yung sabi ng Bible. Sapagkat may sasabihin ako sa iyo. Ano yung sasabihin ko sa iyo? Ikaw kapatid, may karoon kang problema sa buhay. Ikaw ay makasalanan at hindi ka makakarating sa langit. Bakit? Ikaw ay nagkasala. Yan ang sinasabi dyan na kailangan mong makinig. Kasi nga may sasabihin ng Panginoon. Hindi kasi siya magsasabi sa iyo na hindi ka nakikinig. Kasi sayang lang yung kanyang salita. Tulad nito ngayon, hindi ko alam kung sino nang kausap ko dito. Pero marami akong nakikita. Mamaya na tayo mag-uusap. Okay? So ito yung sabi ng Panginoon na dapat tayo makinig doon. Pansinin natin yung salita niyan. Napakaikli yung salitang niyan sa diyan. Nasabi doon na kung sino man sa inyo ang mayroong pangdinig ay dapat makinig. Pansinin niyo po yan. Dapat maging viral po yon sa inyong sarili. Hindi po yan dyan isinulat na ganun-ganun lang. Natuklasan ko po yon nung kailan lang na itong salita ng Diyos na ito ay napakatindi na nakikiusap siya na makinig ka. May tainga ka ba? Ikaw bang marunong ka bang makinig? Makinig ka muna ba? Huwag ka muna mag-ano dyan. Makinig ka muna. Yun yung ibig sabihin doon na ayusin niyo po sa inyong sarili na kung ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos. Baka mamaya ayaw mo makinig sa akin kasi si Brother Roy lang yan. Brother Roy yan. Brother Roy. Si Pastor Roy. Hindi yan marunong mag-preach. Hindi yan nakapagtapos ng pag-aaral. Grade 3 lang yan. Hindi ako makikinig sa kanya. Bakit? Matanda pa ako dyan sa kanya eh. Hindi ako makikinig sa kanya. Sabihin na natin, 100 years old ka ngayon, hindi ka makikinig sa akin. Kasi 100 years old ka, kanino ka makikinig? Doon sa 101? Patay na yun. Di ba? So ito po yun na sinasabi dito sa salita ng Diyos. Napansinin niyo po yung word na yun.
Ang Bible nakikiusap po 'yun. Maging ako nakikiusap sa inyo na baka hindi niyo pa po alam ito, na matagal na po na tayong mananampalataya, pero hindi pa po natin alam kung ano pong focus ng sinasabi ng hear kung mayroon kayong pangdinig. 'Di po ba? Kaya ito po yung mahalaga na ito yung sasabihin ng Panginoon. Kung kayo ay nakikinig lang sa akin, alam nyo dapat na ang tao ay sabi dito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kanino nang galing yan ang buhay na walang hanggan? At kanino mo yan makukuha? Kanino mo yan masusumpungan? Walang iba kay Jesus Christ. Ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Binigyan ka ba niya ng buhay na walang hanggan? Oh, baka sinasabi mo, oo, pero pag tinanong ka, saan ka mapunta pag namatay? I don't know. Alam niyo na po? So, ibig sabihin, kung you doesn't know where you're going to, yung iyong kaluluwa, ibig sabihin yan, you're not accepted Jesus Christ as your personal Savior. Eh, hindi mo nga siya ma-accept sapagkat hindi ka naniniwala sa Kanya. Sapagkat siya ay tao lang. Sapagkat siya ay nilalang lang ng Diyos. Yung iba dyan nagsasabi pa na yan ay nilalang daw ng Diyos si Kristo. Kaya hindi daw dapat natin kailangan sambahin yan. Ha, kaibigan, naaawa ako sa'yo. Hindi ako galit sa'yo, naaawa ako sa'yo. Sapagkat nilapastangan mo ang salita ng Diyos. Hindi ka na nakikinig, nakikialam ka pa, mali pa ang iyong sinasabi. Tama? Hindi ako nagagalit. Ako ay naaawa sa'yo. Gusto ko na maunawaan mo at maintindihan mo na ang salita ng Diyos sa buhay mo. Puro ka comment. Puro ka sinasabi ang galing-galing mo. Magbasa ng Bible, lahat ng verse alam mo. Pero hindi mo alam kung saan ka pupunta pag mamatay. Di po ba? Malinaw ito na ang salita ng Diyos dito, tunay nga, natutoo at nagpatotoo mismo si Kristo Jesus. Di po ba? Kaya sabi niya dito, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Sino yon? Sige nga. Sabihin niyo sa akin dyan, mag-comment kayo. Sino yon? Ang anak ng Diyos. Mayroon ba kayong masabi? Baka wala kayong masabi. Sino yung ang anak ng Diyos dyan? Na nagdala ng buhay na walang hanggan. Comment kayo dyan. Comment kayo dyan. Babasahin ko kayo. Babasahin ko yung comment ninyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Baka meron akong hindi alam. Isulat niyo po dyan. Ayun. Isulat niyo po dyan sa inyo sa chat box. Sino po yung anak ng Diyos na may dala ng buhay ng walang hanggan na ibinigay ng Diyos sa atin? Sino yon? Kanino niya ibinigay sa atin? Sinong atin? Yung mga, ano sabi doon? Yung mga mananampalataya. Yung mga nagtiwala sa Diyos. Naniwala sila na hindi nakita ang Diyos. Naniwala sila sa mga lingkod ng Diyos na nagsasalita about kaligtasan at pagsisisi. Sila po yon sa verse 13 na nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So kung kayo po yon gumawa niyan, kayo po ay totoong anak ng Diyos. Maari po kayo nagbibiro. Maari ang iba ay totoo, yung iba ay nagbibiro. Pero kinasiyahan ng Panginoon yung mga nagsasabi ng totoo. Okay? So lahat tayo makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. At pag hindi mo yan gagawin, wala ka na. Pupunta ka sa impyerno. Akala mo tapos na ang lahat. Hindi. Ilalagay yan sa isipan mo lahat ng ginawa mo na parang dadating sa isipan mo na nandun ka sa impyerno ang pagsisisi. Lord, bakit ko ginawa tong mga ganito? Bakit hindi ako nakinig kay Pastor Roy? Bakit hindi ako nakinig kay brother, kay sister? Lahat pagsisisihan mo yan pag nandun ka sa impyerno. At kailanman wala nang exit yon. Hindi ka na makakalabas. It is too late. Wala na. Ano pang gagawin mo?
Kahit anong gawin mo doon, wala na. Sapagkat ito ang oras ng pakikinig. Ito ang oras ng pananampalataya. Sa impyerno, wala na yung pananampalataya. Wala na yung pakikinig. Sapagkat judgment na yon. Nahatulan ka na. Ano pang gagawin mo? Mabuti sa kulungan, mayroong 10 years na parusa. Mayroon din reclusion for fatwa na tinatawag nila. May parol. Kumbaga, may choice. Pero pag nasa impyerno ka na, nothing choice. Magtitiis ka doon. Kaya dapat makinig ka ngayon. Huwag mong sabihin ako'y malakas. Huwag mong sabihin ako'y mayaman. Ako'y nagsusweldo ng ganito kalaki. Maganda ang bahay ko. Huwag mo sabihin yan na ang laki-laki ng katawan ko. Mayaman ako. Matalino ako. Nakatapos ako ng pag-aaral. Mayroon akong ranggo. Professional ako. Huwag mo sabihin yan. Sapagkat isang pitik lang ng Panginoon sa batok mo, tiklo ang buhay mo. Di ba? Kaya ba dugtungan ng pera mo ang buhay mo? Oo naman, kaya. Pag tinanggal mo yung aparato, wala na. Dahil lang nagpapatibok ng puso mo, aparato na lang. Kailangan bang gawin mo yan sa buhay mo? Simple lang ang pakiusap ng Panginoon. Hindi siya nagbibigay sa atin ng mabigat na pakiusap. Hindi niya sinabing magpapako ka sa cross. Hindi niya sinabing saktan mong sarili mo. Hindi niya sinabing magpenitensya ka. Sapagkat ginawa na yan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, believe me. Manampalataya kayo sa akin na ako ang nagbayad ng kasalanan nyo. Ako ang nagligtas sa iyo sa impyerno. At ako ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa inyo. Mahirap ba yung paniwalaan, mga kababayan? Kaya ang mundo natin ngayon, magulo. Sapagkat ang tao wala sa Diyos. Ang tao ay naggugol ang buhay sa pangmundong kaparaanan. Mundong buhay. Si Kristo, iniwan na. Hindi na pinaniwalaan. Hindi na pinanampalatayanan. Hindi na sila nagtiwala. Mas tiwala pa sila sa sarili nila. Mas tiwala pa sila sa mga leader nila dito sa bansa natin. Nagtiwala pa. Kaya yan ngayon, ano nangyari sa atin? Nagkamindang-windang. Dahil nagtiwala tayo sa tao. Hindi tayo nagtiwala sa Diyos. Anong kwan dyan? Listen. You are not listening to the word of God. Kaya nga, malaking bagay yon sinasabi sa Bible. Makinig kayo na kayong may pandinig. Bigyan nyo ng pansin yan. Kasi pag hindi nyo bigyan ng pansin yan, naku po, iwan ko sa inyo. Bahala kayo dyan. Basta ngayon, ito ay akin po pinopromote ang salita ng Diyos. Makinig ang sinumang mayroong pangdinig. Darating ang araw, hindi mo na ito mapapakinggan. Hanapin mo, nasaan na si Pastor Roy? Nasaan na si brother, si sister na nangangaral ng kanyang salita? Nasaan na siya? Wala na. Kasi tinanggihan mo siya noon. Pinahiya mo pa nga siya eh. Di po ba? Excuse me, ako napapaubo. Pinahiya mo pa siya. Hindi mo siya binigyan ng oras. Wala kang time na binigay sa kanya kasi busy ka sa iyong pangsariling gawain. Di po ba? Kaya tayo, pakiusap ko sa aking kapwa driver. Ako driver din po ako dati. No? Matagal ako naging driver since 1991. Ganun din ang buhay ko. Hinahanap ko para sa sarili ko. Pero ang Panginoon, wala sa sarili ko. Malnourished. Ang Panginoon, ang Espiritu na nandyan sa iyo, malnourished, hindi nakakakain ng salita ng Diyos. Hindi nakapagbasa ng Bible, hindi nakapag-prayer, hindi nakapagsimba, kasi doon na lang tayo lagi sa ating trabaho. Hindi masama ang trabaho, sapagkat binigay sa atin ng Panginoon yan. Ang masama, pag sinamba mo na yung trabaho mo, pag sinamba mo na yung negosyo mo, pag sinamba mo na yung pira mo, yun yung masama. Okay? Dapat maunawaan natin
na tayo nagtatrabaho diyan. Ang ating amo ay hindi ligtas. Ang ilan sa mga amo natin walang pagkakilala sa Panginoon, sapagkat naka-focus sa kanilang trabaho. Naka-focus doon sila sa kanilang kayamanan. Pati na tayo ng mga trabahador, tayo ng mga driver, tayo ng mga iba-iba pa mga employer, mga employee nandiyan, iba-iba pa. Tayo ng mga employed, dapat makakilala tayo sa Panginoon. Ang buong mundo makakilala sa Panginoon. That's why meron tayong broadcast. Mayroon tayong broadcast, live broadcast dito sa Devotion Pilipinas na para makapakinig ang lahat ng tao. Kaya nga ako nakiusap sa inyo, tulungan nyo ako. I-share nyo ang ating programa. Kung ayaw nyo makinig, i-share nyo. Share nyo, malay nyo. Gagamitin kayo ng Panginoon showers of blessing sa pamagitan ng pag-share ng ating programa Devotion Pilipinas. May kaibigan ka na naglapit sa'yo. Uy, brother, alam mo ba? Yung senior mong programa, ako naligtas ako, nakakilala ako sa Panginoon. Amen, praise the Lord. Ha? Anong ginawa mo? Ay, bakit? Senior mo sa akin, ikaw hindi ka ligtas? Ay, patay kang bata ka. Di mo ba? So, ikaw ang naging daluyan. At yung kaibigan mo, na siniran mo, siya ang daluyan ng pagpapala na bumalik sa'yo at ikaw ay makakilala sa Panginoon. Right? So, ito po ang ating programa, hindi tayo mahamak ng sino man. Tayo po ay tumutulong sa mga tao na dapat makakilala sa Panginoon. Di mo ba? Na dapat malaman ng tao na mayroong buhay ng mga hanggan na ibinibigay ng Diyos. Di ba pag may namimigay sa atin dyan, sa ating barangay, may namimigay dyan ng mga ayuda, pinangangalat natin, uy, may namimigay doon ng grocery. Punta tayo doon. Di ba? Ganun ang ginagawa natin, di ba? Dito, pag may may nagsishare na salita ng Diyos doon, ay wala, busy ako. Pasensya na sila, sa sunod na lang. Di ba? Paano kung bukas, kunin ka ng Panginoon? Sabi sa Bible, sila kumakain, nagsasaya, nagiinom ang kanilang katawan. Ngunit bukas, kukunin na sila. Hindi ka nakakilala sa Panginoon. Ikaw ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Okay lang, sabi ng iba. Wala tayong magagawa. Meron. Nandito kami para sabihin sa iyong totoo. Iyon ang magagawa namin. Pero kung ayaw mo, iyan, wala ka talagang magagawa. Kasama mo si Satanas doon sa impyerno, kapatid, kaibigan. May time tayo sa ating cellphone. May time tayo manonood ng mga katawa-tawa dyan. Ako nanonood din sa katawa-tawa. Gusto ko rin tumawa eh. No? Pero wag nyo yung mahalin. Bigyan nyo yung Panginoon. Magbasa kayo ng Bible. Yung Bible ninyo, yung cellphone nyo, kaganda-ganda ng mga cellphone ninyo, lagyan nyo ng isang apps ng Bible yan. Pinoy. Lagay mo Pinoy. Yan. Ang Biblia. Ilagay nyo dyan para Tagalog, English. Para nga, pag kayo magpahinga dyan sa inyong quarters, no? Yung mga kaibigan kong driver dyan, para kayo ay namamahinga dyan sa inyong quarters, hindi lang kayo nanonood ng mga kung ano-ano nandyan. Dapat magbabasa kayo ng Bible, manalangin. Yan pong payo ko sa inyo. No? Kasi ako po hindi naman nanatili dyan. Payo ko sa inyo, gawin nyo po ito sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi para sa aking kaluwalhatian, hindi para kay pastor, hindi kay brother, hindi para kay sister, kundi para sa ating Panginoon. Hindi ko po kayo inaakay sa aking reliyon. Wala naman akong reliyon eh. Meron akong relasyon sa ating Panginoong Hesus. At meron kaming tinatawag naming church. Na tinatawag na church is a group of a believer. Yung mga mananampalataya. So lahat pag pumasok kayo diyan sa aming church na tinatawag na group of the believer, ay ikaw po 'yon nakakilala sa Panginoon. At doon tayo magpupuri sa Panginoon, magpapasalamat tayo doon, hindi tayo magbabawas ng kasalanan. Kinuha na ng Diyos ang kasalanan natin, inubos na tayo. Kaya magpapasalamat tayo sa ginawa sa atin ng Panginoon. Sabay-sabay tayo doon, family of God.
Lahat ng mga nakakilala sa Panginoon, pupunta tayo dun sa simbahan. Pupurihin natin ang Panginoon doon. Paglingkuran natin ang Panginoon. Actually, hindi natin siya napaglingkuran doon. Ang Panginoon naglilingkod sa atin. Di po ba? So yan po yon, yung balita dito. Ito po yung naka-record dyan. Nakasulat dyan para sabihin sa atin ang katotohanan. Ha? Huwag mo sabihin na ako ay bansot lang. Huwag mo sabihin na ako ay walang pinag-aralan, hindi ka makikinig sa akin. Tandaan niyo po ang salita ng Diyos. Nandito po yan. Ako'y walang alam. Ako'y mangmang. Kaya ayaw niyo makinig sa akin. Ha? Tandaan niyo po. Nasabi din sa Bible, gagamitin ng Diyos ang mga mangmang para ipahiya ang mga pantas, matatalino. Hindi ko sinasabi na papahiya kayo ng Diyos. Kung mayroon dyan matalino na nagpapagamit sa Panginoon, ay hindi ka kasama sa ipapahiya ng Diyos. Di ba? Matalino ka na, pero nagpapagamit ka sa Panginoon, magpalain ka ng Panginoon. So, hindi po yan tumutukoy doon na lahat ng ganun. Kaya kung matalino ka, gamitin mo yan sa kapurihan ng Panginoon para hindi ka mapahiya ng mga mangmang. Okay? So, itong 4 na verse na ating pinag-aralan ngayon, or 5, ito po yung magpupukaw sa ating damdamin na si Kristo Jesus lang na tao na nagdala sa atin ng buhay na walang hanggan. Okay? Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So kung wala si Kristo sa puso mo, kapatid, kaibigan, wala kang buhay na walang hanggan. Simple lang yon. Kung hindi mo tinanggap si Kristo, hindi ka nakinig sa Kanya, hindi ka nakinig sa nangangaral ng salita ng Diyos, at hindi mo tinanggap ang Diyos sa puso mo, automatic wala si Kristo sa buhay mo. Pag wala si Kristo sa buhay mo, automatic wala kang buhay na walang hanggan. Pag wala kang buhay na walang hanggan, automatic hindi ka pupunta sa langit. Sapagkat ang buhay na walang hanggan naroon sa langit, doon lamang yan makukuha, doon masusumpungan. Malinaw? Ha? Sana naintindihan natin ito. Kung paano ang Diyos nakikiusap sa atin na dapat manampalataya tayo sa Kanya. Kaya maraming tao na hindi naniwala kay Kristo. Sino ba yung si Kristo? Ay, anak ng Diyos yan. Siya yung tao na sinasabi. Di ba? Okay, so hindi na tayo patagalin yon. Verse 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo. Ayan. Isinulat yan para sa atin, para malaman natin, upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Mayroon tayong lahat ng tao. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya. Di ba? Binaybay ko na yon. Dapat maintindihan nyo yon. Sa English, ano kaya yon? Sabi doon, and that ye may believe in the name of the Son of God. Nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Napakalinaw na hindi mo kailangan pagdebatihan, kundi manampalataya ka na lang at maniwala na si Kristo Jesus ang tunay na tagapagligtas, na si Kristo Jesus ang anak ng Diyos na namatay sa cross, na nagbayad ng ating kasalanan at nagtubos sa iyo sa kapahamakan ng impyerno. At siya din ang magdadala sa iyo doon sa langit. At matatanggap mo doon, makakamtan mo doon, at makikita at masusumpungan mo ang sinasabi ng Diyos na buhay na walang hanggan. Walang iba kundi sa langit, wala sa lupa, wala sa impyerno. Sapagkat sa impyerno mayroon doon everlasting tormented. Hindi sa everlasting life. Walang hanggang paghihirap. Emotionally, physically, intellectually. Ano pa? Marami pa. Kaya sabi sa Bible, nagngangalit ang kanilang mga ipin sa hirap at sakit ng kanilang nararamdaman, na ito'y walang
katapusan na paghihirap. Gusto mo ba yon? Naawa ako sa iyo, kapatid. Wala kang ginawa kundi magdebate. Wala kang ginawa kundi sirain ang salita ng Diyos. Wala kang ginawa kundi kukontrahin ang mga verses sa Bible. Lahat ng mga verse dyan ay hindi nagkukontrahan. Lahat sila ay nagkakaisa. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang salita dyan ng Diyos dyan, ay isa lang sila. Dahil ang Diyos ang nagsasalita dyan. Kahit kailan hindi yan magkukontrahan. Maging yung salitang Satanas dyan, ang Diyos ang nagsasabi. Alam niyo ba yon? Na kahit kailan hindi po pwedeng magkontrahan yan. Ang problema itong tao, makasalanan, pinagkukontra-kontra ang salita ng Diyos. Ayan, saan ka pupunta, kaibigan? Sa impyerno. Di po ba? Kawawa ang iyong kaluluwa. Hindi ka nakikinig. Matalino ka magaling ka Lahat ng verse sa Bible nasa ulo mo. Binasa mo lahat ang Bible Pero kalukuhan ang ginagawa mo, kaibigan. Sino ka man nakikinig sa akin ngayon, kung hindi mo pinaniwalaan ang salita ng Diyos, nilalapastangan mo ito. Antayin mo ang galit ng Diyos sa iyo. Ayaw mo pakinggan ang salita ng Diyos. Niluluko mo ang salita ng Diyos. Inahamak mo ang kanyang lingkod. Inahamak mo ang mga pastors na nagngangaral ng salita ng Diyos. Lapastangan ka sa salita ng Diyos. Ngayon pa lang, sinasabihan na kita, may oras pa para magsisi at paniwalaan ng Panginoon at tanggapin mo siya sa puso mo. May oras pa. Pastor, wala ka naman sa tabi ko Paano ba yun? Tandaan natin, ang Panginoon hindi natin nakikita. Sapagkat iniwan ng Panginoon sa lupa nung siya ay umakyat ang kanyang espiritu. Para mag-guide sa atin. Yun. Wala nang iba pa. Kaya kahit saan ka ngayon na lugar, kung nais mong paniwalaan ang Diyos, nais mong pagsisisi ng iyong pagkakasala, nais mong tanggapin si Kristo sa puso mo, you can do that without me. Dahil nandyan ang Diyos sa iyong tabi. Ikaw ang nananampalataya sa Kanya. Ang salita ng Diyos ang naririnig mo. Yun din yun ang aking binabasa dito. Yun din yun ang mananarinig mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, makinig ka. Faith cometh by hearing. And hearing the word of God. Di ba? Yun lang pong kailangan natin. Makinig. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tuturuan ka ng banal na espiritu na ipaunawa sa iyo ang salita ng Diyos. Kung paano ka magsisisi, paano mo sa tanggapin sa puso mo, at paano ka magpapakumbaba. Okay? So ito lang, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat po sa salita ng Diyos. Harinawa po na unawaan na ito at harinawa nakatulong ako sa inyo sa pamagitan ng live broadcast dito sa Devotion Pilipinas. Okay? Maraming salamat po. Pasensya na po kayo dahil matagal po tayo. Pero salamat po sa salita ng Diyos na tayo ay binigyan niya ng karapatan na maihayag ito sa buong mundo at mapasaimpapawid ang salita ng Diyos. Maraming salamat po mga kaibigan na kayo po ay nakinig sa ating palatuntunan, Devotion Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po manalangin. O Amang Diyos, salamat po sa inyong salita. Tunay nga, Panginoon, na ang salita niyo ay makapangyarihan. Na ang sino mang makapakinig ng inyong salita ay magkaroon po sa O Diyos ng kaligtasan sa kanyang buhay. Salamat, Lord, na ginamit niyo po ang programang Devotion Pilipinas upang mapapakinggan ang inyong mga salita.
Salamat sa mga nanonood. Salamat sa mga nakikinig ngayon. Lord, tulungan niyo po sila, Ama, kung hindi pa po sila nakakilala sa inyo. Kung hindi po nila alam, Panginoon, ngunit naunawaan nila ngayon ang inyong mga salita kung paano po kumilala sa inyo at paano magsisi at paano tanggapin kayo. Tulungan niyo po, Lord, ang bawat nanonood. Saan man po ito makarating ang programang ito. Sino man po sila, Panginoon, Lord. Kumilos po kayo, Lord, sa kanilang buhay. Gamitin niyo po, Lord, ang programang ito para mapakinggan nila, Lord, ang inyong mga salita. Sa oras na ito, habang kayo nakapikit ng inyong mata, kayo nakikinig sa akin, nais ko po na sabihin sa inyo, nakikiusap ang Panginoon sa inyo. Paniwalaan niyo siya na namatay ang Diyos sa krus upang kayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Namatay ang Diyos sa krus upang patawarin tayo sa ating mga pagkakasala, pagkakamali. Namatay ang Diyos sa krus para tayo'y mapatawad. Simple lang ang gagawin mo. Pagsisihan ng iyong pagkakasala na nagawa at huwag mo nang ulitin. Paniwalaan ang Diyos na siya lamang ang magliligtas. Walang ibang magliligtas at wala nang ibang magliligtas sa iyo. At hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa tiyak na kapahamakan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo makapunta sa langit, sapagkat tayo'y nagkasala. Yan ang malaking problema ng tao. Simple lang ang gagawin mo at sinabi ng Panginoon, kailangan ka magsisi. Paniwalaan mo ang Panginoon at tanggapin mo sa puso niya. Doon sa puso mo, tanggapin mo ang Panginoon. Kaya ang aking pakiusap sa iyo, paniwalaan mo siya. At sabayan mo ko sa panalangin, kaibigan, kung sino ka man. Ganyahin mo lang kung ano sinasabi ko. I-guide kita. Hindi kita pinipilit. Nasa sayo po yan kung sasama ka o hindi. Gayahin niyo po ang aking sasabihin. Ama, Panginoon, ako'y sobrang makasalanan. Hindi ako nanampalataya sa iyo. Hindi ako nagtiwala sa iyo. Ngunit salamat, Lord, ng mensaheng ito na aking napakinggan at naunawaan ko. Dahil dito, Panginoon, handa akong pagsisihan lahat ng kasalanan ko. Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan na nagawa ko. At Panginoon, aking inihiling sa inyo, dinggin yung aking panalangin na mapatawad ako sa aking pagkakasala. At Lord, bukas ang puso ko at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat ng iyong anak na si Jesus na matay sa krus upang patawarin ako sa aking kasalanan, upang iligtas ako sa tiyak na kapakan sa impyerno, at upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, sa oras na ito. Salamat sa programa Devotion Pilipinas. Purihin kayo, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay, so maraming salamat po. Harinawa kayo ay sumunod sa panalangin na yon. Ang panalangin na yon ay magbibigay sa inyo ng guide upang kayo ay patuloy na makakilala sa Panginoon. At yung mga nakakilala na sa Panginoon, magpatuloy kayo maglingkod sa Diyos. Ang araw ng linggo ay araw yan ng Diyos. Hindi po yan araw natin. Okay? Ang araw natin mula Lunes hanggang Sabado, iyo po yung 6. Ngunit ang isa kang pang-7, yung pang-7 po yan ay sa Diyos po yan. Araw po ng Diyos yan. Sasambahin natin siya. Papasalamatan natin siya. Ano ba naman ang isang araw mawala sa buhay mo? Ano ba naman isang araw na mawala sa trabaho mo? Hindi na masama yon. Isang araw mo ma-close ang inyong trabaho, ang iyong negosyo, ay hindi na po masama yon. Okay? At ikaw naman ay pagpapalain niya ng ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong pamilya. Kung saan man po kayo naroon, ay ingatan kayo ng Diyos. To God be all the glory.
Ikaw ang nagbigay pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan may kapayapaan, kaya't sa aking mga labi nagmumula ang papuri. O Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa iyo. Okay, muli po tayo magkikita sa araw ng bukas. So, kung may pagkakataon pa, at tayo ay mapagpalain ng Panginoon. Kung sino man po ang, ayan, sandali lang po kasi meron pong nagpapa-shoutout yata dyan, ano? May nagpapa-shoutout po yata, no? Okay, so sandali lang po, no? At, ayan, sandali lang kasi may dumating yung aking IT dito. Kaya may, may nagpapabati. So, sayang naman, nandito na tayo. Okay. Awitin aking ibig Okay, na ito muna yung awit muna. upang ang bawat tao ay pagpalain. Mga pusong bato naway higuin mo ng simple kong papuri para sa'yo. Dahil sa'yo. Ayun po, kung meron po kayong mga katanungan, ilagay nyo lang po dyan sa chat box, no? Mga tanong na gusto nyong maunawaan sa inyo kung ano po yung salita ng Diyos. Di mo ba? Oo. Ayan. Siguro parang hindi ako nakikita dito. Nasaan ba ako? Oo. Hindi, naikot yung ano eh. Okay, naikot yung cellphone ko. Di mo ba? Okay. Kung ano tawag nito, Ayan, naririnig niyo pa ba ako dyan? Okay. Kung meron po kayong mga katanungan, suggestion, prayer request, no? Pwede nyo po ilagay dyan sa ating chat box. At ipapanalangin ko po kayo, no? Kung ano mo pong karamdaman meron kayo, ay ipapanalangin po natin yan. Magtiwala lang tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon naman ang tunay nating manggagamot, no? Hindi naman ako, no? Manampalataya lang po tayo, magtiwala tayo sa Panginoon, baka makatulong po tayo. So may number po tayo dyan, kung wala man po dyan ang number ko ngayon, sabihin ko po sa inyo, 09277-39263. Ang sino man pong nais mag-text sa akin, PM, ay meron po tayo dyan. 09277-39263. Okay? Kasunod po, ilalagay ko po yung number ko dyan. Kasi po, hindi ko makagamit ngayon ng aking OBS sapagkat po mahina ang ating kuryente. Ay, ang ating internet po. Kung sino po yan sa inyo dyan, maraming salamat po sa inyo sapagkat tayo ay nandito para paglingkuran ko po kayo. Okay, binabati po natin dito. Shout out daw, pa-shout out. Ayan. Kasi kanina wala po ako ditong katulong kaya hindi ko po kayo mabasa. Okay, shout out po tayo. Arthur Pat Jr., Pastor Art. Salamat po sa inyo. Nabati kita kanina. Shout out po tayo. Pa-shout out po kay. Wow. Sino to? Shout out kay Pastor Ryan. Yes, shout out Pastor Ryan. Good morning po. Nawa, nakikinig po kayo. Kayo po ba nanonood ngayon? Okay. Pastor Ryan Silaga. Kasama kumain. Ayan, grabe po. Ang daming kinain ko dyan. Ang sarap ng pagkain dyan. Ano? Okay. Salamat sa iyo, Pastor Ryan. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan. Sa kantin, sa taas. Aba, nandyan pala kayo. Baka
Brad, baka nilakasan mo at maraming nakapakinig dyan, Brother Arthur. Ano naman, marami pong nanonood dyan, ano? At salamat sa iyo, Brother. Shout out din kay Brother Sherwin. Ha? Brother Sherwin Martin. Ayun, si Brother Sherwin Martin. Good morning sa iyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ha? Ari nawa ay maibigan nyo ang salita ng Diyos. Kay Brother Rani, dako yan. Ay, sa Baguio to kay Brother Rani. Brother Rani, salamat sa iyo. God bless ha. Nawa, nakatulong sa iyo ang salita ng Diyos. Kay Christian Kit Maslog. Pastor Chris. Sorry, hindi kita nabati kanina. Pero ngayon babatiin na kita. Nakalimutan kita kanina. No? Pastor Chris. Ha? Pastor Christian Kit Maslog. Salamat sa iyo. God bless you sa inyong gawain dyan. And of course, kay Pastor Lemuel Tamon. God bless you. Ay, sa aking pinsan, kay Joseph Albay. Ha? Nasaan ba to si Joseph Albay? Sa Negros Occidental. God bless sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nawa po ang salita ng Diyos ay sumayin nyo at maging magpakailan pa man. Di po ba? Okay, maraming salamat. At kung mayroon pa po kayong mga pahabol dyan sa ating chat box, no, ay maaari nyo po dyan isulat at ipanalangin ko po kayo. Ang inyong prayer ay mas mahalaga po na atin po ay ang inyong comment at mahalaga po at tayo po ay ipapanalangin po natin ito. Okay, maraming salamat po. Muli po tayo magkikita sa araw ng bukas at ngayon po ako samantalang magpapaalam at nagsasabi sa inyo ng good morning Pilipinas and God bless you all.